Bakla, bakla, bakla. Salitang paulit kong nadidinig. Paulit-ulit na sinasambit ng kanilang bibig. Bibig na hindi magkanda o gaga sa panlalait na sinasamahan pa ng emotional at physical na sakit. Masakit? Oo. Ititigil mo na ba ang iyong panlalait? Hindi. Ititiko mo na ba ang iyong bibig? Pwede. O di kaya hihilingin ko na lang na mawala ang aking pandinig. Siguro. Bakla, paano ka ginawa? Ginawa ka ba para pagtawanan ng madla? Madlang walang ibang ginawa kundi apakan ng iyong pagkatao. Pagkataong pilit inuhulma, nilililok, binubuo para magkasya sa lipunan ito. Bakla, inakala ko na ang pagpapakita ko ng kabutihan ay sapat na. Sapat na para ako'y lumigaya sa lugar na aking kasarian ay isang pagkakasalang sa tanang buhay ko ay hindi ko ginawa. Hindi ko ginagawa ang paratang mong pagkakasala, ang hangad ko lang ay lumigaya. Itikom ang bibig at para sa akin, iyon ay sapat na. Sa lipunang ito na sentro ng tukso ang aking pagkatao, madlang walang ibang ginawa kundi ilublog ka sa diskusyong hindi ka akseptado. Paano ako ginawa? Hindi ko alam at hindi ko din alam kung bakit ako nakakaranas ng pagkasalanan. Isa, dalawa, tatlo. Talo pa rin pala ako. Talo pa rin pala ako sa kahit anong intensyon ko ay ang pagpapakatotoo sa mga bagay na hindi dapat itinatago, bagay na hindi matanggap ng ibang tao, pagtanggap, yan lang ang hangad ko. Isang persepsyon na pilit kong iniiba, dalawang mukha ang nakamaskara at ang totoong itsura, tatlong salita. Ako'y matatanggap ba? Mga salitang aking binitawan, kaya bang baguhin ang inyong kaisipan? Ako'y naghihintay ng iyong kasagutan kung oo ang iyong sagot. Naway, bigyan mo ng yakap ang iyong nasa kanan. Maraming salamat po. Thank you so much, candidate number 2 Media, coming from Katarman. Candidate number 1 is from Katarman, order someone. Yes, Miss Paula Micaela of the Ryan Media. Bilang isang LGBT, ano ang isang bagay na may babahagi mo sa isang community upang mapanatili ang moralidad ng pagkakapantay-pantay ng bawat kasarian? Magandang gabi po sa inyong lahat. Bilang isang bakla, bilang isang parte ng LGBTQIA+ community, narito kami sa inyong harapan, hindi lang para magbigay ng kasiyahan, ng entertainment, kundi narito kami para magbigay ng aral.
At bilang isang bakla, isang bagay lamang po ang gusto namin ituro sa inyo at naging tagabukas ng ating mga bulag na mata. Yun ay ang pagtanggap sa kapangyarihan ng tao. Ibig sabihin po nun, human empowerment. I think it is something that has been lacking for almost decades for now. And I think that it is a legacy that we will leave in this community. Human empowerment o pagpapalakas sa mga tao. Kasi una, kapag malakas ang tao, maraming nagagawa ang gobyerno para sa atin. Kung ginagamit natin ang boses natin bilang mga tao, ay mas naririnig tayo ng gobyerno at mas nabibigyan ng atensyon ng mga bagay na gusto natin. At pangatlo, kapag may kapangyarihan ng mga tao, ay may kakayahan tayo gumawa ng mga bagay na ayon sa ating karapatan. Ladies and gentlemen, it is a reminder for us that we have the power. We have that unique power to change the world. And as a member of LGBT, we are here for inclusivity. Inclusivity promotes oneness. It unites people for certain causes and aims to elevate the differences from race, color, gender, age, and ethnicity. This highlights the importance of inclusivity here in our community. And as we accept inclusivity, we are accepting the power that we all have, the power for us to speak up, the power of us to change the world, and the power of ourselves to be the person that we dream to be. Because at the end of the day, I, you, we can be whoever we want to be. For I am who I am, you are who you are, and we are powerful as well. Thank you.